So mga par, halos isang linggo pa lang nga po ang nakalipas matapos ma-announce ang laban ng ating pambansang hamao Manny Pacquiao kalaban ng Russian fighter na si Ruslan Provodnikov sa buwan ng April, kung saan mga idol, tila lumalabo na mangyari ang laban matapos ang viral na announcement ng super fight na laban ni Manny Pacquiao kalaban si Mayweather Jr. Well, sa totoo lang mga idol, ina-expect na talaga natin na makakancel ang laban ni Pacman sa Russian fighter. Masyado matalino si Sean Gibbons mga idol na advisor ni Pacman. At bakit natin nasabi ito mga boss? Dahil walang mas importante kay Pacman ngayon kundi ang laban nito kay Floyd sa September. Hindi sila gagawa ng ganitong laban kontra kay Ruslan na isang bruskong fighter lumaban para ikompromiso ang laban ni Pacman kay Floyd. Mas mainam talaga na relax si Pacman, pero ayon naman sa report mga idol, kukuha pa naman daw si Pacman ng laban. Pero tiyanta natin mga boss, hindi na ma-action ang bakbakan na to. Tamang pagpagkalawang na lang para sa Pinoy legend. Kahit sino man mga idol gagawin ang teknik na to, bakit papapahirapan ni Pacman ang kanyang sarili? Na ang main focus lang naman ito ang laban niya kay Calvo dahil gigil talaga nito i-upset si Floyd. Samantalang Timothy Bradley, naglabas naman ng kanyang reaksyon para sa bakbakan ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. sa rematch na gaganapin sa September. Ayon kay Bradley mga idol, wala daw pag-asa si Pacman manalo sa rematch kay Floyd. Masyadong madulas pa rin daw si Floyd hanggang sa ngayon kahit 49 anyos na ito, at hindi daw talaga nakikita ni Bradley na matatalo ni Pacman ang undefeated legend. Well, hindi na nga tayo nagulat mga idol sa reaksyon ni Bradley na to dahil big brother nito si Floyd. Matik sasabihin niya talaga ang bagay na to, pero nakakatawa lang dito mga idol. Paano nasabi ni Bradley na madulas pa at mahusay pa rin si Floyd? Hindi pa naman natin ito nakikita na lumaban sa professional boxing simula nagretiro si Floyd. Nakita na natin na lumaban si Floyd pero sa mga exhibition fight, kalaban ng mga hindi tunay na boxer. Si Pacman nakabalik na sa pro, lumaban ito sa 6-1 na kampiyon at muntika na ito manalo matapos ng 5 taon na hindi lumalaban sa bakbakan. Well, gayon pa man mga idol, mas mainam na merong kritiko kagaya ni Bradley dahil siguradong dagdag motivation ito para kay Pacman para manalo sa super fight na to. Tandaan natin mga boss na kay Floyd ang pressure sa laban dahil kailangan nito depensahan ang kanyang record na siya naman ang target ni Pacman na sirain sa rematch nila. Pag nabahiran talaga ng dumi ni Pacman ng 0 loss ni Floyd, malamang maraming iiyak sa mga big brothers ni Floyd at kabilang na dyan si Bradley Boy. Sa kabilang banda naman mga idol, Conor Ben may laban na sa undercard ni Tyson Fury sa April. Makakalaban nito mga idol ang dating super lightweight champion si Regis Prograis. Sa magandang bakbakan to mga boss, parehong agresibo ang dalawang fighter lumaban. At sa mga nagtatanong naman mga idol kung bakit hindi sa Sopa Boxing lumalaban si Conor Ben dahil nakaperman na siya dito ng kontrata, kung saan mga idol ayon sa rumors, one fight deal lang pala ang kontrata ni Conor Ben sa Sopa. Bali lalaban lang ito ng isang beses sa Sopa Boxing at tapos na kagad ang kontrata nito, kaya may pag-asa pa talaga si Ed Hearn na balikan ni Conor Ben para sa potensyal na laban nito kay Shakur Stevenson.